Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala ng banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagamang din siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat at init, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka malipat, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa barilang lakad. Rocks fire, deals tighter. Big Man, yung tama sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossin. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Magandang hapon po sa inyo. Ngayon magkakasama po tayo sa isang hapon ng syempre, review and unbox ng unit ng ating mga bossing from different province. Akin pong iniimbitahan kayo sa ating biyahe sa lugar ng Zambales. Okay, meron po tayong biyahe sa lugar ng Botolan, Zambales. Akin pong iniimbitahan kayo para sa mga ka-airsoft natin na taga dyan sa lugar ng Zambales. Gusto magpasabay ng unit, magpasabay na po kayo dito po, magsama-sama po tayo. Dadalhin ko po sa inyo yung unit, personal kayong makakapili, no? Kahit hindi sa mismong lugar ng Zambales, basta sa norte. Magkita-kita po tayo dyan.
ibibigay ko po sa inyo, ipapakita ko, ipaparamdam ko sa inyo, ipapahawak ko sa inyo yung mga pinakamalulupit na unit na posibleng mapili ninyo, na posibleng magkaroon kayo para makapaglaro kayo ng airsoft dyan sa lugar ng Zambales. Zambales, hindi tumugtog. Yun. Okay, shout out, good day, good afternoon, Franz Trinidad of Karkar, Cebu. Hello, bossing! Okay, unit natin airsoft, Sir Franz, is the 1911 na classic. Look, hindi ito. Yung nasa hard case sana. Hindi ito yung ni-request ni Sir. Medyo modern 1911 na to eh. Yung classic, yung pinakauna, yung color brown ng handle. Pakitabi to ah. Yan. Okay, ayun, akin na rin, pakita ko na rin. No? This is the 1911 government, kung tawagin, no? Government issued kasi itong unit na to. Kaya kung makikita nyo, classic na classic pa yung hammer niya. Yung rear sight niya is, makikita nyo, conventional pa na fixed rear sight. Then yung front sight niya, conventional din na naka-fix, no? Hindi katulad kasi nito mga airsoft, this is a 1911. Classic pa rin, pero hindi na ganun ka-classic yung hammer niya. Makikita nyo. As well as the beaver. Ayan, no? Ayan. Meron na siyang beaver tail na mahaba na ganito. This is the beaver eh. And this is the tail. Okay? Kung mapapansin nyo to, ayan ang pagkakaiba oh. So, may beaver siya, pero the tail is hindi ganun kahaba. No? Ano bang silbi niyang tail na yan? Iyang silbi ng tail na yan, parang stopper din yan eh. Stopper yan, dito. Stopper yan, kasi kung wala yung tail na yan, tandaan mo, itong balat mo, pwedeng maipit dito pag recoil niya. Yan ang pinakasilbi niyan, no? Kaya, malaking bagay, pag yung, ako mas gusto ko yung mahaba ang tail eh. At least safety yung balat mo. No? Hindi siya, walang pagkakataon na maipit. Kasi pag ito maiksi itong tail, tandaan mo yung naka-advance yung kamay mo, possible na maipit ng slide. Masakit 'yon. Hindi mo papangarapin 'yon, no? Hindi mo gugusto yung maipitan ka, no? Masakit 'yon. Okay, kaya 'yan ang pinagkaiba nila. So ang request niya is the government issued the 1911 classic talaga, no? Franz Trinidad Karkar, Cebu, bossing, ito po yung unit mo. I-ready natin for review and unbox, okay? Then, shoutout kay Nico Castro of Kauswagan, Cagayan de Oro. Unit ng ating airsoft Nico Castro is the Glock 17, the high-end edition, the fully licensed edition, the legal version, no? Legal version, ibig sabihin, legal to, ibig sabihin merong illegal. Illegal yung China version. Kasi yung China version is naglalagay siya ng mga tatak ng Glock pero hindi naman siya fully licensed. Hindi siya authorized na gumawa. Namely, Double Bell and ENC, hindi authorized na gumawa yun ng Glock. Okay? This is the legal version. The SRC Humarex version, sila yung authorized, okay? Sila yung authentic, sila yung legit na gumawa ng Glock. This is a high-end model, high-end edition of a Glock, fully CNC steel ang laman loob. Hindi katulad ng China version, pasuyo ako ng China version. Ayan ha, ito, ang laman loob nito is stainless steel at saka CNC steel. Ayan, makikita nyo ha, pakita natin. Ito yung China version. Ayan, makikita nyo ha. Ito. Pakikita ko sa inyo yung pagkakaiba. Itong nasa kanang kamay ko, ito. Okay?
Yan. Tignan nyo yung laman loob, tignan nyo yung internals. Ayan. Full steel CNC. Makikita nyo, itim siya, di ba? Plus, yung hammer assembly niya, stainless steel. Okay? Ito yung legal version, ito yung high-end version, ito yung authorized, no, na legal na license version. Ito yung China version. Kung makikita nyo yung laman loob niya, lahat ultimo blowback half up chamber, alloy lang. Alloy, blowback housing, alloy. Okay, alloy. Ayan, makikita nyo ha. Alloy lang yan. Kamuka, kakulay nung sandok. Kuha ka ng shanse. Tanong mo kaya mama, pengi nga ako ng shanse na aluminum o kaya rice cooker. No? Ayan. Kung makikita nyo, yung China version, alloy ang ginagamit. Alloy, kamukha ng kaldero natin. Kamukha ng Coke in can. Nire-recycled kasi yan. Recycled yan. Okay? Ayan, makikita nyo alloy. Pero kung makikita nyo, ito. Kung makikita nyo yung original version, ayan ha, stainless yung hammer assembly niya. Tapos, the rest are pundido or steel. Okay? Yan yung original version. Shanse na aluminum o kaya rice cooker. Yung rice cooker na kaldero. Ayan ha, yan ha. O yan, makikita nyo yan ha. Ito yung original version, ito yung China version. Ayan ha. Yung internals ng China version made of recycled alloy. Ano ba yung recycled alloy? Sirang sandok, sirang kaldero, Coke in can, ano pa ba? Basag na makina, basag na mugs. Yan yung mga alloy. Nire-recycle dyan, nilulusaw ulit, tapos minomolde ng ganito. Okay? Kaya pag yung China model, don't expect na tatagal. Don't expect na matibay. Pag China model, ha? Ayan, katulad nito. Ayan, ha? Ayan, makikita nyo yan. Alloy yan. Ganito yan, no? Kakulay ng rice cooker, kakulay ng mga kaldero na butas-butas na sira na ginagamit natin. Ayan yan. Okay? Yung laman loob nito, ito yan. Recycled alloy. Okay? Yan, ha? Huwag kayong matatawa sa unit na nabili nyo, ha? Kung yung unit na nabili nyo, ENC or double bell, ganito yan. Ganito laman loob niyan. Okay? Yan. Kakulay na kakulay, walang pinagkaiba, tugman-tugma. Okay, yan ha. Ngayon, kung ang, okay na yan. Kung ang unit mo naman is ganito, Umarex, high-end version to. Hindi kaldero to. Basal materials. Basal, ibig sabihin, virgin. Hindi ni-recycled. Hindi nilusaw ulit. Mas matibay ang basal kesa sa recycled. Ang recycled, marami molecules sa loob. Hindi siya solid, hindi pure. Okay? May mga contaminants sa loob 'yan. Kasi recycled. Pero pag basal, ayan makikita nyo. Okay? Ang Umarex hindi gumagamit ng pipitsugin na materials. Ang Umarex, dahil license sila, marami pwedeng mawala. Pwede silang masira pag gagamit sila ng walang kakwenta-kwenta materials, kaya hindi sila gumagamit. Tandaan nyo, fully licensed, then ito yung illegal version. Ayan ha. Para sa inyong kaalaman ha, fully licensed, original, illegal version, copy, China, high-end Taiwan. SRC Umarex collaboration, okay? Yan yung unit natin, Airsoft. Nico Castro, Hauswagan. Okay, let's begin. Dito muna tayo sa 1911. What is good and special about this? Tulad nga ng sabi ko sa inyo, classic na classic siya. Okay? Ang front sight niya at ang rear sight niya, fixed iron sight. Wala siyang rail for the upgrades.
kung makikita nyo, kapiranggot lang yung tail. The Beaver, meron rin, present. The Hammer, makikita nyo, kapiranggot lang rin, classic na classic. Okay? Itong unit na to is the best para sa ating mga lolo-lolo. Sa ating mga tatay na inabutan yung ganitong unit. Way back kasi, nung panahon nila, ganito ang uso. Kaya, syempre, since ganito ang uso, ganito yung gusto nila rin. Di ba? Kasi kung ang gagamit is a oldies, tatay natin, lolo natin, the best yung ganito. Ngayon, kung ang gagamit naman millennials, bata or binatilyo na nasa edad 20s, 30s, hindi gano'n ma-appreciate to kasi pang tatay to. Okay? Ma-appreciate niya yung mga unit na modern ngayon, mga 2011, mga John Wick, pero yung mga tatay natin, hindi niya kailangan ng John Wick. Hindi niya kailangan ng mga modern. Ang gusto lang ng tatay natin, ng lolo natin, piniga niya, pak, puputok, pak. Walang ganong features. Tatandaan nyo, pag yung unit ibinabagay sa gumagamit. Pag yung unit millennials, hindi niya ma-appreciate yung ganito ka-classic na unit. Pero kung yung tatay natin, lolo natin, bibigyan mo naman ng modern unit, hindi niya naman ma-appreciate yun. Ang gugustuhin niya yung ganito, yung classic, yung simpleng unit lang. Okay? Ito yung unit natin kay Airsoft, Franz Trinidad, Karkar, Cebu. Okay, Tatay Franz, number 1, this is the magazine, single stock magazine only, napakaganda, classic rin. Number 1, press the valve, pindutin ang valve, then saka natin isprayan. Bakit kailangan pindutin yung valve? Kailangan pindutin yung valve para yung oil na i-spray natin papasok. Hindi tutulo lamang. Pag hindi mo pinindot yung valve, yung oil na nilagay mo tutulo lang. Okay? Then dito natin ilalagay sa ilalim, inlet valve spray. Okay. After that, gagamit po tayo ng green gas. Ang gagamitin natin 12 kg only. Okay? Upside down, then press down, 2 seconds only. 1, 2, 2 seconds only. Bakit 2 seconds lang, big man? Kasi yung unit ni tatay, kahit classic, nag-request siya, pina-upgrade. Kasi natin, i-lock natin manually, pahinga ko 1911 na hindi upgraded, yung kanina. Saan mo nilagay? Yung hawak mo 1911. Ay, ito. Itong isang 1911 na ipapakita ko sa inyo, hindi pa upgraded to. Kasi natin, i-lock natin. Tingnan nyo yung barrel. Kumakalog. Tingnan nyo yung barrel. Kumakalog. Bakit? Kasi hindi siya upgraded. Okay? Ngayon, itong nirequest ni tatay, nirequest niya, gusto niya silver barrel, nasunod. Normally, black barrel lang to. Pero nirequest niya silver barrel. So nilagyan natin ng silver barrel. This is the black barrel. Okay? Then, kalugin natin, hindi na siya kumakalog. Okay? Hindi siya umaalog kasi naka-fix outer barrel. Oh. Hindi siya umaalog, naka-fix outer barrel. Hindi umaalog, naka-fix outer barrel. Pero tignan nyo to. Kumakalog. Umaalog. Okay? Hindi naka-upgrade. Naka-full upgrade. Ang upgrade nito, fix outer barrel, fine-tuning trigger job, hammer protection pad, at saka enhanced big bore nozzle. 1911 siya, pero halos kasing lakas na siya ng 2011. Kasi dahil sa upgrade na meron siya. Dahil sa upgrade na nilagay natin. Okay? Dapat to ang FPS 280 to 320 lang. Tingnan natin kung ilang FPS ang nagawa natin sa upgrade. Okay? Hatakin pa baba, tatay, Franz. Hatak, dire-diretso, then ipaling kaliwa. Nag-lock. Okay. Ayan. Ngayon, lagyan natin ng bala, no? Dito nilalagyan ng bala sa harapan to, tatay, Franz. Pump lang po. Okay. Hindi ko na gano'ng pupunayin, ha, mga Airsoft, kasi test fire lang naman, no? Okay. Ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito is 300 to 320 FPS. Ngayon, nag-request si tatay, i-full upgrade mo, at the same time, palakasin mo, big man. Yun lang ang tanging request ko sa'yo. Okay? Sabi niya, pasok natin sa unit. Ay, may dumi. Pasok!
Ready to fire. Video. Okay. Mga ka-airsoft, 1911, government release, government edition. Chrono test natin. First fire. 409 FPS. Mga ka-airsoft, ang pinag-uusapan natin dito, 300 to 320. Napatungtong natin, 409 FPS. 405 FPS. Napakalakas dyan. Di ba? Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin, 300 to 320 lang. 409, 405, last. 398. Okay? So, masaya. Masaya, maganda, masarap gamitin yung unit. Kasi malakas, upgraded, hindi kumakalog, hindi yumuyog-yog, hindi masisira basta-basta. Firing. 1911, government edition, firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Oy! Yun lang. Ulitin natin. Na-release. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit ating ka-airsoft. France, Trinidad, Carcar, Cebu. Okay mga ka-airsoft, yung unit natin, pag itatabi na, pag hindi nagagamitin, make sure, bago itabi, wala dapat nakababad na bala at dapat walang nakababad na hangin. Passing a wind. Sa pagkakataon na to, nagpaputok tayo, sabihin na natin nagpaputok tayo ng 17 rounds. Ngayon, nilagyan natin to 2 seconds. Tignan natin kung ilang pa yung natitira rito. Okay? Tandaan nyo ha, nagpaputok tayo ng 17 seconds. Ituloy natin. Nilagyan natin to 2 seconds yung magazine. Tignan natin. 17, 18, 19, 20. O, 20. So, pumutok na siya ng 20. Tuloy pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, grabe. Pumutok na siya ng 30. Nilagyan natin 2 seconds lang. Tandaan nyo, napakaliit lang nitong magazine na to. Napakakonti lang ng compartment nyo sa hangin. Dapat yan, wala ng hangin yan. Pero naglagay tayo 2 seconds. Pumuputok na siya ng 30 rounds. Napakaganda. Napakasarap ng upgrade ni Big Man. Okay, tignan natin. Baka meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. 6. So, 36 rounds in 2 seconds. Napakaliit lang ng magazine nito mga ka-airsoft. Napakaliit lang. Napakanipis. Kung ikukumpara mo sa mga high kappa magazine, ayan Ito ang high kappa magazine. Tignan nyo yung magazine niya. Napakanipis lang. So, pumutok siya ng 36 rounds sa 2 seconds. Aba? Not bad. Pwede na. Okay? So, yung unit na to, ready for packing and ready for shipping. Going Carcar, Cebu, France, Trinidad. Hello, bossing! Okay, next unit natin ka-airsoft. Nico Castro, Kauswagan, Cagayan de Oro. Okay, pinakilala ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nito. High-end po ito. Ang laman loob niya CNC steel, pundido na basal. Kanina at the start of the video, pinakita ko sa inyo yung China. Kung ano yung laman loob nun. Kaldero. Sirang kaldero, coke in can, sirang sandok, mga sirang alloy, basag na makina. Yun. Nilulusaw, nire-recycle para mabuo yung China na pistol, na Glock. Pero ito, hindi po ito recycled alloy. This is a high-end. Okay? Tatandaan nyo, high-end version po ito, kaya maganda yung laman loob niya.
License version po ito, kaya hindi po sila gagawa ng bagay na ikakasira nila. Okay? This is the Glock 17 Umarex. SRC Umarex collaboration. Okay? This is the magazine. Press the valve. Sprayan natin. Okay. Then, dito sa ilalim, spray din. Okay. Itong unit na hawak ko, capable of 12 kg, 14 kg, at saka CO2. Pwede. Kung ang Glock mo, double bell, ENC or WE, huwag mong gagamitan ng 14 kg at saka ng CO2. Mawawarak, masisira, mabibitak, masasayang ang pera mo. Pero dahil high-end version to, still CNC pundido yung laman loob, pwedeng-pwede, kayang-kaya niya. Okay? Yan. Lagay muna tayo ng hangin, 12 kg lang kasi yun ang available natin dito. 1, 2. 2 seconds, okay? Pinakita ko sa inyo, 2 seconds ngayon. Request ng ka-airsoft natin, Bigman, request ng ka-airsoft natin, Sir Nico. Bigman, gusto ko pakikrono po yung unit ko. No problem, ikokrono po natin. No? Ipapakita natin kung gaano kalakas yung unit niya, okay? Pop lang po tayo, 0.20 grams. Malabas ha. Yan. Bakit ko kinakalog? Kinakalog ko mga airsoft para umalay yung bala natin ha. Para walang bungi. Sayang mo. Okay, pasok. Ay, ito. Lagyan natin dito sa ibabaw ha. Tandaan nyo ang Glock. Pag hindi nyo nilalagyan sa ibabaw ng silicone oil, nauubos. Nagiging ganito. Okay? Kaya kailangan may silicone oil sa ibabaw para hindi siya maubos. Asa, ilak, manually, lagyan natin sa nozzle. Okay din. Okay na yan. Release. Then rest. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay, chrono again. Request ng ating airsoft wala tayong magagawa, syempre. At saka, mas magandang naka-chrono. At least alam yung history. Diba? Okay, chrono. First fire. 12 kg. Glock 17. 0.20 grams. First fire. Wala. Wala. Uy. Loko na ata. Atay, nalagyan na naman ng bibis, oh. Alisin mo na lang mamaya. Sorry. Nagloko yung chrono ko, no? So, lagyan ko lang ng bala. Dadagdagan ko. Para ano? Para makapag-firing tayo, ha? Okay, Glock 17. Ready to fire. Open slide. Kasi wala nang bala. Nawawala yung internet dito. Okay, tingnan mo. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit to natin kay Airsoft, Nico Castro, Kauswagan, Cagayan de Oro. Tatandaan ninyo, hindi po to budget meal. This is a high-end version, pinakamatibay, pinakamatikas, pinakamayabang. Tandaan mo, kung ikaw yung taong napakabuti mong tao, binibigyan mo ng maayos na kinabukasan, pinapakain mo yung pamilya mo, pinag-aaral mo yung mga anak mo. Ngayong mga ngarap ka sa airsoft, huwag kang kukuha ng pinakamura, huwag kang kukuha ng budget meal. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo, bumili ka ng unit na magagamit mo, bumili ka ng unit na disente. At hindi budget meal, at hindi fake, hindi illegal, at hindi gawang Lunes sirang Martes. Bumili ka ng maayos na unit. SRC, Umarex, Collaboration, Glock 17. Unit ng ating airsoft, Nico Castro, Kauswagan, Cagayan de Oro. Okay mga airsoft, maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live video. Sa hindi pa po nag-share, paki-share nyo naman po yung ating live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.